Marami nagtatanong sa akin bakit ang bilis ko lang daw nagstay sa Cebu. At marami din akong mga kaibigan na hindi ko nagawang makipag-meet. So stay tuned guys at tapusin niyo tong video na to kung gusto niyo malaman kung anong dahilan kung bakit ako agad-agad bumalik ng Manila. Hi, it's me again, Imelda Tampos. Welcome back to my channel, Imelda Tampos Official. Kumusta kayo lahat mga ka-IT? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. So ipagpatuloy ko pa rin ang aking bakasyon sa Pinas, ang pagbakasyon ko sa Cebu. Maraming salamat na nasubaybayan nyo ito at nasamahan nyo ako sa aking mga travels. Bago ko tumulak papuntang Cebu, may mga plano na ako kung ano ba ang dapat kong gawin pag nasa Cebu na ako. Bukod doon sa mga pagbisita ko sa aking mga kapatid at pagbisita ko sa sementeryo. Gusto ko sanang gawin habang nasa Cebu ako. Yung pagkipakita ko sa aking mga kabatchmate, sa aking mga iba ko pang kaibigan sa Cebu. At mayroon pa sana akong gawin na kunting salo-salo sa mga followers ko na nasa Cebu, ang Campo Santo Kids. Kaso lang hindi na nangyari yun. Kaya malaking panghinayang ko. Excuse me po. Ayan, naghihikab ang alaga ko. Ang ingay. Kaya laking panghinayang ko dahil hindi ko nagawa to lahat. At alam ko na matagal ko naman tumaulit dahil matagalan ang aking pamamalagi pag bumalik na ako sa Israel. Alas 4 ng madaling araw ay maaga akong bumiyahe papuntang Pierre. Ang biyahe ko sa barko ay alas 5:30, so kailangan maaga din akong nandoon para makarelax na at hindi ako ma-stress sa biyahe. Pinili kong magbarko dahil sa dami kong dala, lalo na marami akong dalang tuyo, pampasalubong ko. Kasi kung mag-eroplano ako, hindi ito pwede. Nadala ako sa una kong bakasyon. Kung ikaw ay bagong napadpad sa aking YouTube channel at nagustuhan mo itong content na to, inanyayahan kitang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload. At comment na rin para alam ko kung sino kayo. In fairness naman, pinaigting nila ang seguridad ng mga pasahero, pinalayo kami sa aming mga gamit at ginamitan nila ng K9 dog para ipaamoy ang mga bagahe namin kung mayroon ba kaming dalang kahinalang bagahe. So, pipila tayo guys para sa ating breakfast. Parang nasa ano din eh, cruise ship. Pipila pa. Para sa akin, pwede na itong breakfast menu na binigay nila sa akin. May hot dogs, may kunting rice, at saka kunting scrambled egg. Okay na. Ewan ko na lang sa mga gusto pa ng only rice. So, stop over kami sa Misamis, guys. Kaya pala matagal ang biyahe. Kasi mostly noon, pag nag-barko ako, 24 hours lang makarating na. Kaya nagtaka ko yung schedule ko. May 6 to May 8. Sabi ko, ba't ganito katagal? Dapat May 7 tabi na. Yung pala may stopover dito sa Misamis. Ang dahilan kung bakit ako napabalik agad sa Maynila na hindi inaasahan nang dahil sa maling booking. Although hindi ko sinisisi ang aking anak dahil tinanong naman din niya ako kung anong gusto kong date na papuntang Cebu at pabalik. Pero nawala sa isip ko na medyo makitid at maiksi lang ang araw na binibigay ko sa kanya. At isa pa, online booking lang to. Hindi namin alam ang ruta ng barko. Nakasanayan ko kasi dati, every time na ako'y luluwas ng Maynila o pabalik ng Cebu, ay dire-diretso lang ang biyahe. Walang stopover. Kaya ako'y nagtataka sa aking nakuhang ticket ngayon. Dito ako nagkukumahog nang ako'y bumalik na sa Cebu galing ng Baybay Leyte, nang aking palang schedule ay kinabukasan na pabalik ng Maynila.
So, di ba, bigla kong nawindang na kakarating ko lang galing ng Baybay Leyte, kinabukasan ay uuwi na ako ng Maynila. Na-try na natin guys na mag-barko. Kasi sa barko, pwede tayo magdala ng mga gusto natin ipasalubong. Hindi limitado. Kadala tayo ng tuyo, okay lang, hindi naman maselan. Yun ang pinaplano ko na papunta ko ng Cebu by airplane para mabilis. And pagbalik naman ay magbarko para may mga madala din ako mga tuyo kasi kailangan natin may pasalubong na tuyo. Yun lang tanging may dala ko sa kanila pagtabalik. So mga ka-ITs, nandito tayo sa Misamis. Oh, nag-stop over tayo dito dahil ang ating sakyan pala ay may stop over na Misamis. And mamaya pag mga 2 o'clock ang dating namin sa Maynila. Kaya good luck for me kung may masakyan ako papuntang Pampanga. Pasensya na kayo sa mukha ko dahil ang lakit-lakit ko na, ang hirap nito maligo. Medyo hindi ka komportable. Maya-maya pa lang ako maligo, marami pang tao. At dahil stopover kami sa Osamis, maraming mga pasahero din na bumaba na hanggang dito lang sa Osamis. At may mga pasahero ding umakyat para naman papuntang Manila. Feel kong lumibot dito sa barko. Tara mga ka-ITs, samahan niyo akong lumibot sa buong barko. Good morning mga kapatid. Good morning mga ka-ITs. Kakarating ko lang ng 1:30. So nagtambay muna ako dito para maghintay ng oras pa dahil alam ko na wala pang biyahe papuntang Pampanga. Kaya nagtambay muna ako dito sa pier. At dagdag sa takot ko ay ang mawala na ng cash dahil ang pera hawak ko ay kasya na lang sa pang-taxi. So, ang ginawa ko, naglilibot muna ako. Naghahanap ako ng mga ibang mga pasahero na kumukuha ng taxi at nakikihati ako. Nakisabay ako sa kanila at nagpahatid ako sa terminal ng para Pampanga. Ang problema, pagdating sa terminal, ay sarado pa ang terminal kasi sobrang aga pa. Kaya ang iniisip ko na lang ay mag-hotel na lang. Ang problema, pagdating naman doon sa hotel na inaakyatan ko, ay hindi naman sila tumatanggap ng Visa card. 2 hotel ang pinuntahan ko ng time na yon sa may Rizal Avenue, pero hindi talaga sila tumatanggap ng Visa card. Kaya ako'y nawala na ng pag-asa. Mabuti na lang ay may presence of mind pa ako. Kaya ang ginawa ko, sumakay ako ng jeep papunta doon sa kapatid ko na nasa Malate. Doon, nahimasmasan ako sa aking takot. Doon ako nagpalipas muna hanggang nagpaumaga at nag-message ako sa
anak ko na padalhan nila ako ng GCash kasi wala na talaga, butas ang bulsa ko. Ayan, yan ang kwento kong disaster sa aking pag-travel ko sa Cebu. Siyempre, dahil marami kang mga kamag-anak doon, maubusan ka talaga ng pera. So hanggang dito lang ang video ko ngayon guys, at maraming salamat sa pagsubaybay ngayon, at maaari lang pong mag-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload kung kayo ay baguhan na napasok sa aking YouTube channel at nagustuhan nyo itong content na to. At sa mga dati ko namang subscribers, maraming salamat din sa pagbalik nyo sa akin, sa pagsuporta, pati yung mga viewers, mga followers. Maraming salamat guys. Ito'y malaking tulong nyo sa akin sa pagsusuporta ninyo sa akin. Maraming salamat and God bless.